1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakalalong gumaganda ang Mama Sam ninyo, di ba? So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Naku, kung akong tatanungin ninyo, nakita naman ninyo, nakapang Girl Scout pa ang Mama Sam ninyo. So, obviously, galing ako sa camp. Kararating ko lang galing Scout camp. Actually, hindi pa ako nagbibihis. As in talaga, iniisip ko kasi wala pa akong vlogs. Kasi doon nga ako natulog sa school. Tapos, ayun, alas 3 pala na madaling araw, gising na ang Mama Sam ninyo. Tapos, ayun, tinawagan ko si Christine Ann Perez para makipagtsikahan ako ng bonggang-bongga kasi nadyo-jokot nga ako kasi ako lang ang gising doon sa eskwelahan. At yung lahat ng mga tao doon ay tulog. So, ako yung naka-duty. Charot. Anyway, so na-enjoy ko siya. Masaya siya. Marami akong natutunan. At marami din sila natutunan sa akin for sure. Diba? Nakakaloka. So, yan. So, eto nga. Syempre, meron akong bisita ngayon dito sa bangko. Si Isabel Jane David dahil nandito siya ngayon from New Zealand, namasyal siya ng Thailand at bukas kikitain ko siya kaya shout out sa kanya. So yan, nagpasalubong daw siya sa akin tsokolate, o di ba? Natutuwa naman ako kasi naaalala nila ako kapag nandito sila sa Thailand para i-meet ako, di ba? So bongga. Kaya bukas chikahin ko siya. At eto, marami akong hatid na chika sa inyo ng bonggang-bongga na talaga naman, my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Una natin chika, pambaton natin sa Miss Planet International, nakuha ni Crystal May ay 4th runner-up. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, congratulations sa kanya ng bonggang-bongga, lalo na sa team niya na talaga namang masasabi ko, pasabog ang kanilang mga eksena. So, syempre, congratulations kay Crystal May at saka sa lahat ng tumulong sa kanya. Pero alam nyo guys, sa totoo lang nalungkot ako kasi hindi lang namang 4th runner-up ang deserve niya dito sa Miss Planet International dahil nakikita ko kahit 2nd runner-up or title, kaya niya. Kaya lang wala naman tayong magagawa. Ang show na to ay talaga naman windang ako ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang patunayan sa mundo ng pageantry. Parang gusto nila sabihin sila ang pinakamagandang show. Ganon, nakakaloka. Mula doon sa mga host na talaga namang windang na windang ako, na very alive. Tapos lahat ng mga eksena nila, naloka ako. Pero syempre, masaya din naman ako para sa naging resulta. At dahil ang ating pambato nga na si Cristel ay miski pa paano naman, di ba, ng 4th runner-up na kahit alam natin na parang naluto siya dito ng todo-todo na mas deserve niya pa yung highest placement, di ba? So, congratulations na. At saka, yun, congratulations na rin sa Miss Planet International na nakakaloka na bonggang-bongga. Sana sa isang taon naman, maayos naman nila yung pageant nila. So, good luck! At para naman sa sumunod natin, chika, syempre ito nga, Miss Intercontinental Thailand, magba-back-to-back ba dito sa Miss Intercontinental? Yes, naku, mukhang malakas din ang laban ng pambato ng Thailand ngayon. Nakita naman natin kung paano to umarangkada at umeksena. Pero tingnan natin kung kakayanin nila yung back-to-back. Kasi nga, ang title holder ngayon, last year ay from Thailand. At ngayon nga, ayan nga. So sinasabi ng lahat, nako, mukhang sila na naman ang kukuha ng corona. Ako para sa akin, kung kaya nila, di go lang, di ba? So I'm happy for them pag nagawa nila yan. But tignan natin. So yes, maganda ang pambato nila. But tignan natin kung ano ang ibibigay niyang laban dito sa Miss Intercontinental. Samantala naman, syempre, ang pambato natin na si Eliza Redondo ay talaga namang
namang hindi rin nagpapakabog. At nakita naman natin kung paano ito umeksena at magpaandar. Ay yes, oo, sa Miss Intercontinental. So ang kanilang coronation ay magaganap sa December 6. Syempre excited tayo dito. At nakita naman natin na talagang malaki yung chance din ni Alyssa na makuha din ang corona ng Miss Intercontinental ngayong taon na to. Kaya lang, syempre, kailangan niyang patunayan niya sa mga hurado kasi ang dami niya ring kalaban dito na matitindi. Andiyan dyan si Venezuela, andiyan dyan si Vietnam. Nako, nakakaloka si Vietnam. Andiyan pa si Thailand. Nako, na mukhang magbaback to back. Pero syempre, magtiwala lang tayo sa pambato natin. At ako, para sa akin na naniniwala ako kay Alyssa na kakayanin niya to. So, laban lang, di ba? So, ito yung pangalawang taon kay Miss Cory Quirino na siya ang may hawak na Miss Intercontinental. So, tignan natin kung oobra nga ba ang kamandag ng Pilipinas para sa corona ng Miss Intercontinental. Ay nako, exciting yan. Pero ito ang mas exciting, syempre, Supra Beauty, nagsama-sama nga. So, dumating na nga ang Miss Supranational Reigning Queen na kung saan ito ay si Miss Indonesia. Ayon. At syempre nakasama niya ang kanyang fellows friend na syempre yung ka-batchmate niya sa Miss Supranational. At nakita naman natin na talagang kumabog din ang beauty. Hindi rin nagpahuli. Pero syempre Tara Valencia, hindi rin nagpaawat. Diba? So tingin mo Mama Sam, kaya masungkit ni Tara Valencia ang corona ng Miss Supranational sa susunod na taon? To be honest, I worry about her. So, kailangan niya siguro talagang paghandaan yung laban ng supranational. So, ayun nga. So, kailangan niya syempre i-ready yung sarili niya. Kailangan, syempre magpa-sexy siya. Huwag siyang magpataba. Kasi parang feeling ko lumalaki siya di ba? So, kailangan pa rin syempre simulan niya na yung diet. Sa bagay, sa susunod na taon pa naman to. Kumbaga parang i-enjoy niya muna yung Christmas and New Year, no? And then, ayun. So, mas maganda si Tara Valencia, syempre. So, parang feeling ko si Tara ay kaya namang kumabog. Kaya lang, syempre, nandoon na kailangan din ng matinding paghahanda kung gusto talaga natin manalo dyan, di ba? So, kailangan. And then, ayun, ang maganda pala si Miss Indonesia, no? Yung pumunta na siya sa Pilipinas, gumanda siya. Sabi nga ni Christine Ann Perez, maganda siya, di ba? So, yun, in fairness naman, maganda siya. Nagagandahan ako sa kanya kaysa kay Miss Cosmo. Kasi si Miss Cosmo, nako, nakakaloka yung beauty niya. Charot. So, yun. Charot lang. Kayo naman. And then, ayun. So, may nabasa pala ako. Kaya pala hindi natuloy na yung kagayahan ng festival dahil syempre nagkaroon nga ng bagyo sa Sorsogon. Natamaan sila ng bagyo doon. Kaya hindi na natuloy yung pageant doon. But itatry naman nila i-push next year. So, abangan na lang natin. At ipagdasal natin yung mga kababayan natin na nasa Bicol para sa kanilang safety. Diba? So, sa mga taga Bicol, ayon. So, huwag kayong mag-alala. Malalagpasan din ninyo kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Diba? So, yun. So, nakakalungkot yung part na yan. Anyway, so good luck sa atin lahat. So, ito. Ay nako, nakakaloka to. Kahapon talaga pinagpiestahan to sa social media. Amanda Obdam, bago ng National Director ng Mr. and Miss Supranational dito sa Thailand. So, ewan ko kung ano nangyari doon sa National Director nila, pero surprising to. Dahil ang bata pa ni Amanda Obdam para humawak ng isang national na pageant at isa pa, malaking national pageant. At kaya naman nakakaloka talaga sila dahil my gosh, talagang laban na rin talaga si Amanda Obdam at pinasok na tong business na to. By the way, congratulations syempre kay Amanda Obdam. Ginulat lang tayo kasi bakit supranational? But ako para sa akin, kung in-offer sa kanya, kung kaya naman niyang patakbuhin. At saka may vision siya, no? So, yung napanood niyo yung interview niya, may vision siya talaga kung ano ang gusto niya at ano ang hinahanap niya sa magiging kandidata ng supranational. Kaya I'm so excited for Amanda Obdam. Sana lang maging, patas siya na national director sa Miss and Mr. Supranational. Kasi syempre iba pa din kapag patas ka. Alam mo na, syempre kilala tong Amanda Obdam, magaling to sa Miss Grand. Syempre may mga candidates na, alam mo yun,
lalaban, tapos mga friends niya o baka ayun ang manalo, charot. So yun, ayun yung sinasabi ko na sana patas ang pagpili niya. Pero ang kaabang-abang dito, syempre, magiging katapat niya si Miss Poy kung saan siya galing doon sa Miss Universe, di ba? At hindi lang yun, syempre, Mr. Nawat, tatapatan din niya. Kasi di ba, si Mr. Nawat, ato kasing si Amanda Obdam, galing to kay Mr. Nawat noon eh. Doon siya nagsimula, tapos lumipat siya ng Miss Universe. Tapos, pumunta siya dito ngayon sa supranational. Nakakaloka. So, yun. But good luck and congratulations. So, yun, nakakaloka. Si Rabia kaya kailan? Charot. Kasi batch niya si Rabia. And then, tingnan natin, di ba? So, yun. At itong sumunod na chika. Venezuela, nahihirapan na bang manalo sa Miss Universe dahil itong 2022 first runner-up sila, 2023 top 10, and then itong taon nga to ay fourth runner-up. So, mula nung 2013, so hindi na sila kumuha ng corona. Dahil siguro, hindi madali, charot. Dahil siguro powerhouse sila. Kasi di ba parang ang feeling ko kasi kapag powerhouse ka, mas parang, ay nako powerhouse yan, focus tayo sa iba. Tapos siguro nandoon din yung katulad na lang yung kandidata siguro nila na pinapadala, hindi pa nila time uli. Ganon. So yon yung mga ganon yung mga dahilan. Pero kasi hindi naman ako naniniwala na wala nang ningning ang Venezuela pagdating sa Miss Universe. I think powerhouse sila, mananatiling powerhouse yan, di ba? So yun, so siguro time lang, timing, di ba? So timing yung tamang kandidata, yung alam mo yun, yung kayang manalo. Actually, kakapanalo lang naman nila noong nakaraang taon sa Miss International. Pero ayun nga, sa Miss Universe, medyo nahihirapan sila. But I think kailangan lang siguro nila ng proper guideline kung paano kukuha ng panibagong kandidata na pwedeng manalo talaga sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, abangan natin. Malay mo, sa susunod na taon, sila na uli ang manalo. Ako naniniwala ako na magbabalik yung ningning niyan at naniniwala akong masusungkit nila ang corona sa mga susunod na taon. So, abangan natin. Di ba? So, yun. Good luck, Venezuela. Diyos ko, nakakaloka, nakakawindang. At ito ang mas nakakaloka. Nanalo daw na supranational look-alike daw ni Atisa Manalo. Talaga ba? Baka prototype beauty. So, yon. So, kung prototype beauty, wala namang problema. Ganun talaga. Ang tao naman sa mundo, hindi lang naman ako nga. Ay, nagulat ako. Nakita ko yung kamukha ko. Parang nasuka ako. Charot. So, yon. Hindi. Parang ganun talaga. Ganun talaga. May mga prototype beauty talaga na magugulat ko, hello, magkamukha kami, parang gano'n. Oo, nakakita na ba kayo ng ka-prototype ninyo? Kasi ako nakakita ako ng ka-prototype ko. Parang sabi nila sa akin, Mama Sam, kamusta ka? Tignan mo, kamukha mo to. Tapos yung tinignan ko, finalo ko, hello, naloko nga ako. Parang talagang ako. So, may mga gano'n. So, pero syempre, mas maganda naman si Atisa Manalo. Nagkataon lang na siguro yung beauty niya talaga mas umangat sa mga kalaban niya at yun, napansin siya ng bonggang-bongga. Plus, prototype beauty siya ni Atisa Manalo. So, sign ba to? Charot. So, yan. Ay, good luck. Nakakawindang. Pero ito ang mas nakakawindang. Honduras, nag-withdraw na bilang National Director ng Miss Grand Honduras dahil daw sa sinasabi niya na pera lang daw ang gusto ni Mr. Nawat sa kanya, nakakaloka. So ako parang ang alam ko kasi si Mr. Nawat, di ba may mga franchise fee ang bawat country. So gusto niya kasi as long as possible, maaga mong bayad. So siguro, ayun, maaga pala naniningil na sila, kinukulit na sila. So yon, kaya sinasabi niya na pera lang ang gusto, tapos hindi pumapalo yung bansang yon. Ako to be honest, syempre, dapat sa mga pageant na ganito, alam mo sa lahat ng pageant dapat naiintindihan nila, ayun na, di ba, business sila. May mga franchise fee, tapos kailangan yung hinahanap nila sa kandidata, yung talagang, alam mo yung kakabugan lahat.
sa lahat, di ba? So, ganon. So, kung ako kay Honduras, magpadala siya ng talagang bonggang kandidata na, alam mo yun, na hindi makakatanggi si Mr. Nawal, kundi ipanalo siya. Charot. So, yun, ang hirap kasi talaga, mahirap talaga ang pageant. Lalo na yan, sa Miss Grand, ha, demanding yung mga national director dyan, eh. Yung parang feeling ko, yung mga national director dyan, oy, gusto ko kami ang manalo. Tapos pag hindi pinanalo, nagtatampo, nagagalit, tas kung ano-ano ng mga sinasabi. So ako parang pagkakaintindi ko dyan, yung about franchise fee. Kasi talagang maaga sila naniningil ng franchise fee. So parang ma-close na etong taon na to. Ayun. So alam na nila kung ilan yung papasok, ilan yung siguro ganun. Kaya naiirita na to si Honduras. So, tapos lagi siyang talo. Kaya naiirita siya. Charot! So, yan. Good luck kay Honduras. Ang alam ko para sila Miss Universe, kapag pumalo ka ng top 10, top 5, parang feeling ko may free ka. Or parang half lang yung babayaran o 25%. Di ba ganun kasi sa binibini noon kapag nag-top 5 tayo sa Miss Universe. Kaya minsan yung mga malalaking country na to, yung mga front runner or mga talagang powerhouse country, hindi talaga nila pinapasok din para magbayad ng franchise fee. Charot! So yan, nakakaloka para magbayad ng franchise fee. Nakakawindang naman yon. At ito, nakakawindang Miss Universe Asia na si Chelsea Manalo. Hindi pa bumabalik ng Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay siguro umiikot pa siya sa iba't ibang lugar, di ba? Kasi syempre kailangan din naman niya ng rest talaga at parang feeling ko deserve niya yun, mamasyal. Hayaan na lang natin mamasyal siya. So hintayin na lang natin kung ano yung next project sa kanya kasi di ba bilang Miss Universe Asia, so ayun nga nag-aabang nga tayo kung ano yung mga ganap. Pero tignan natin sa mga susunod at tignan natin kung ano magiging eksena at kung ano ang magiging pasabog, di ba? So, yon. So, basta si Chelsea Manalo, tapos na yung laban niya. So, deserve niyang magsaya. Charot! So, yon. So, hayaan na lang muna natin siya para mas makapagpahinga, makabawi, makabanding with her family, ganon. So, alam ko pa, uwi na rin naman sila, konting panahon na lang. So, abangan natin kung ano yung mga susunod at mga mangyayari pa. Diba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Syempre, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.